Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sisimulan na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ngayong Nobyembre 30, kaugnay sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, patuloy pa din ang pinaghahanap ang isa sa mga co-perpetrator ng dating Pangulo na si Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan ng mga inaaral ng Department of Justice o DOJ ang kasong obstruction of justice na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at sa iba pang di umanong tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ulitin lamang ho natin, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Cristina Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga. Good morning, Attorney Chris. Ito ho, nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pagdesisyonan ho doon, maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis? Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, kalakhan na nun ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni judge, parang ang dami ng 197 speeches. Baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun dun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, ng kaso. Kasi nandun na yun sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, sa unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na soundbite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya ang punto lang nila ay sa presentation of evidence. Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung makaka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi nyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho. No? Ito naman ho, may 2 more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito? Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC, kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi, may period, may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 p.m. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing 10 a.m. ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC, wala silang ganun ka-pinal na mga schedule. Kaya po, ang pag-uusapan malamang sa susunod ay yung sitting schedule.
Ito pong sitting schedule ay kung anong oras uupo talaga yung korte. For example, 9:30 ba to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote-unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule or yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock to, nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung sabi ni Judge gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko ang ibig sabihin ba nun ay Monday to Friday, tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So nagkaroon ng deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings. Yung last status hearing, finalization na. Pero, pag-usapan ko na, okay lang, Atty. Dan, itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. Para po sa iba, parang 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpo-focusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic o kumbaga lahat ng hahanapin mo na qualities ng crimes against humanity, dito mo mahahanap sa kasong to. For example, police operation, tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niya yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa killings. So, emblematic o talagang mahahanap mo dyan yung common features. Parang nanghihingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong pupruwebahan niya. Abangan pa ko natin yung mga susunod na dates nitong status conference, no. Going to another co-perpetrator, ito naman si Senator Bato de la Rosa. Ayun, ano yung reaction ng mga drug war victims na hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin na sumusuko itong si Senator de la Rosa? At makaka-apekto ba ito doon sa kanyang kaso, doon sa crimes against, doon sa pagiging co-perpetrator niya sa kaso niya dating Pangulong Duterte sa ICC? Naiinis na po yung mga biktima, paggalit na, pag ganung level na, kasi ang gusto lang naman nila mabuksan yung trial. At nung una, may umaasa pa kami na si Bato de la Rosa ay magko-cooperate or at the very least ay kikilalanin yung warrant of arrest. Dati niya nang sinasabi yan pareho naman pala sila ni Duterte na alam mo na, sasabihin nila, sisipain ko yung ICC. Nung kinukuha na siya, parang di naman nangyari. Ito si Bato, sige, make my day, etc. Hindi naman pala man enough to present themselves before the court, and this is an opportunity to clear their names. Actually, yung ICC, doon po nakalatag ang ebidensya, kaya doon ka lalapit.
In any case, sige, tingnan natin kung anong kalalabasan ng requests niya sa Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sabi ng mga biktima, parang pinapaikot-ikot na lang po tayo at lalo na busit sila doon sa pagtatago ng 6 na buwan. Nagpakita lang para bumoto doon na papabor sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, tapos nagtago na naman. At sa buong panahon na absent siya, sinisweldohan pa natin yan. Kaya busit na sila at inis na inis. Hindi lang kay Bato kundi sa iba pa pong senador. Ito, co-perpetrator din no, na pinangalanan ho ng ICC si Senator Bongo. So may balita ho ba tayo na kung susunod na ho ba siyang maglalabas ho ng arrest warrant itong ICC laban ho sa kanya? Well, nandun siya sa listahan, nakapila yan. Kaya posible talaga na magkaroon ng warrant of arrest. Ang narinig kong nagsabi niyan ay NBI. Sabi nila parang inaasahan nila na may warrants na as we know, possible naman, di posibleng sila ang merong impormasyon tungkol dyan. Ito naman ho, going to Senator Robin Padilla, pinaparekomendahan ho siya na kasuhan ho ng PNP CIDG ng obstruction of justice no, dahil ho dun sa pagtulong di umano dito kay Senator De La Rosa para makatakas. Ito ho ba, dito sa Pilipinas may obstruction of justice ho tayo. Sa ICC ho ba, pwede ho ba siyang maging liable na tinulungan ho niya ang isang fugitive from ICC na makatakas? Pwede ho ba siyang makasuhan dito sa ICC? Well, hindi pa. Okay? Sa puntong itong ginawa niya na tumulong siya sa pagtakas, maiwasang maaresto si Bato, hanggang Philippine laws pa lang yan. Ang batas patungkol sa pag-aresto sa kanya, ang sasaklaw ay local or national laws. Yun yung sabi ng ICC, we will defer everything to you. Ang kahalintulad lang na batas na meron sa Rome Statute or provision dyan ay ang Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Unfortunately, mas nagpo-focus yun sa trial stage. So yung pangingialam sa mga witnesses, pangingialam sa mga court officials, yan ang under the purview of Article 70. Pero kumbaga, madaling malito lang kasi parang pareho sila, seamless sila in the sense. Pero sa ngayon, ang batas or ang proseso patungkol sa pag-aresto, it's all up to the national authorities, national procedures. Kaya, ang ginawa ni Robin na pag-iwas sa pag-aresto ay mas obstruction of justice or PD 1829. Alright, malinaw ho yan. More on the national domestic law ho natin no, rather than the ICC. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Conti. No? May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho, no? Kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe nyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at ni ni dating Pangulong Duterte na rin ho, no? Na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangang mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC. Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na walang namatay. Or, ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis na pang-tokhang. Kaya hindi niyo po madedenay yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file, kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol po doon sa Truth Commission. May Truth Commission kasi na inaalam yung kung ano ang nangyari talaga sa pangkalahatan.
tingin po namin hakbangin yon sa tamang landas. Kasi hindi po sinusolo lang si Duterte o si Bato o si Bongo o si Geran o si Vitaliano Aguirre, yung ilan sa mga 7 na pangalanan, yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot. Ayan naman yung nahuyan, Attorney Chris, at talagang abangan po natin yung mga mangyayari sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Cristina Conti. Salamat, ingat!